kaligtasan natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si Santa Monica. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica, ay tinugon mo ng pagbubunsod ng magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, lobin mong aming tangisan ng pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami ay naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Sa banal mong espiritu ay hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Seol ay naroon ka.
kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroroon, upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita roon, upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman, sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo, yaong gabi, ay parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, pinagpapatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanuhunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propeta. Sa sinabi niyong iyan, inaamin niyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paano po ba natin nakikilala ang isang tunay na tao? Marahil sa panahon po natin ngayon, mas binibigyang pansin po natin ang labas na kaanyuan. May mga pagkakataon na kapag tinitingnan natin ang mga tao o ang kapwa natin, binabase natin yung ating paggalang sa Kanya, minsan base sa Kanyang pisikal na katayuan. Maganda ang Kanyang kasuotan, marahil ang pag-iisip natin, may kaya ang taong ito. Maganda ang Kanyang tindig, marahil mataas ang Kanyang pinag-aralan, dapat bigyan natin ng respeto ang taong ito. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo para sa araw na ito na ang tunay na pagkakilala sa tao ay hindi sa kung ano ang pisikal.
kundi ang tunay na pagkakilala sa isang tao ay ang pagkilala natin sa nalalaman o sa nilalaman ng kanyang kalooban. Magandang tingnan mga kapatid, paano po ba natin pinapakilala ang ating sarili sa iba? Madalas po ba nating ipinapakilala ang ating sarili bilang masayahin? Kung tunay tayong masiyahin, ang laman po ba talaga ng puso natin puno ng kagalakan, puno ng tuwa? Pinapakita po ba natin sa ating kapwa o pinapakilala po ba natin ang ating sarili sa iba na tayo ay mapagmahal, matulungin sa ating kapwa? Kung tayo'y tunay na mapagmahal at matulungin, dapat ang laman din ng puso natin ay busilak na kalooban. Dapat ang laman din ng puso natin ay puro positibo sa buhay. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan, mga kapatid? Dahil sa panahon po natin ngayon, madaling maging mabuti sa mata ng ibang tao. Sa panahon po natin ngayon, madaling maglagay ng maskara upang ang ibang tao ay makita ang kabutihan sa atin. Pero mga kapatid, napakaganda ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon na kailanman hindi natin maloloko ang Diyos. At kung hindi natin maloloko ang Diyos, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ang tunay na pagkatao natin. Alam ng Diyos ang nilalaman ng kalooban natin. Pwede tayong maging mabuti sa harapan ng iba. Pero kailanman ng Diyos, hindi natin maloloko. Dahil alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. Kaya nga, napakaganda po nung ating Salmo Responsorio. At ano po yung sinabi natin sa ating Salmo Responsorio? Ako'y iyong sinisiyasat, kilala mo akong ganap. Sino ang tunay na nakakakilala sa atin? Hindi ang mga taong pumapalakpak lang sa mga kabutihang ginagawa natin. Ngunit ang tunay na nakakakilala sa atin ay ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na alam ang laman ng puso at kalooban ng bawat isa sa atin. Kaya magandang tanungin din, mga kapatid, ako ba talaga'y nagiging totoo sa buhay ko? Ako nga ba talaga'y totoong sumusunod sa Diyos? Ako nga ba talaga'y totoong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno? Pwede tayong maging banal sa harap ng ibang tao. Pwede tayong maging madasalin sa harap ng ibang tao. Pwede tayong maging mabuti, matulungin sa harap ng ibang tao. Pero sabi po sa atin, mga kapatid, ang tunay na nakakakilala sa atin ay ang Diyos at ang sarili natin. At kung patuloy nating niloloko ang sarili natin dahil tayo nagiging mapagpaimbabaw, ang niloloko natin, hindi lang ang sarili natin, kundi niloloko din natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan at magandang pagdasalan at hingi po natin ang grasya mula sa mahal na pong Jesus Nazareno na tayo po'y maging totoo at maging tunay sa ating mga sarili. Marami na pong peke sa mundo. Marami na pong nagpapanggap sa mundo. Marami na pong mapagpaimbabaw sa mundo. Pero sikapin po natin bilang mga tagasunod ng Diyos, bilang tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, magsumikap tayong magpakatotoo. Dahil sa mga oras na tayo nagpapakatotoo, yan din ang mga pagkakataon at oras na tayo nagbibigay papuri sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating panalangin, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon,
basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus, minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng anak ng Diyos, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo, si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kailingan ng iyong angkan, na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mauwain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na paikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay, upang maging maningas ang mga hangarin naming banal, at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.